It is confirmed si Yuji Itadori nga ay ang twin brother ni Ryomen Sukuna at matapos ang kanyang awakening ay nagagamit niya na ang Malevolent Shrine. Sa chapter na ito ay hindi nyo din inaasahan kung gaano kadami ang pinakawala na Black Flashes nitong si Yuji laban kay Ryomen Sukuna. And I will tell you guys, hindi lamang niya dinoble ang Black Flash consecutive records, kung hindi, dinoble niya pa ang dami nito. Na naging dahilan din kung bakit nagsimula ng makaramdam ng emosyon nitong si Ryomen Sukuna. Naramdaman niya na ang takot, ang kaba at ang galit. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ng chapter 257 spoilers para sa Jujutsu Kaisen. Bago magsimula ang laban, nagkaroon naman ng talakayan sa gitna nitong si Uraume at ni Sukuna habang tinatanong ni Uraume kung bakit napakalakas daw at napaka-unexplainable ng lakas ni Yuji. Kahit pa sabihin natin na residue o residual na cursed energy lang naman ang na-receive nito mula kay Sukuna, na sinabi naman nitong si Sukuna at kinonfirm niya na way back nang nasa womb pa lang siya or nasa sinapupunan ng kanyang nanay ay kinain niya ang kanyang twin brother. Kadahilan ng hindi siya pwedeng magutom kahit na nasa loob pa lang siya ng tiyan ng kanyang nanay. And for an unknown reason, ang soul ng kapatid niyang yun na pinatay at kinain niya ay napunta sa mga kamay ni Kenjaku. Now there you go guys, sa dinami-dami ng theories at kung ano-ano pang mga pinag-usapan natin tungkol sa relasyon sa gitna ni Yuji at ni Sukuna, may mga nagmamatch talaga. Nang dahil dito naitanong ni Uraume kung meron daw bang potensyal na magkaroon din ng kaparehong init curse technique ni Sukuna si Yuji. Ngayon naman ay magbabalik na tayo sa mangyayaring duelo sa gitna ng awakened na si Yuji Itadori at kay Ryomen Sukuna matapos siyang tamaan ng isang gigantic na Black Flash nitong si Yuji. Agad silang nag-engage sa isang close quarters hand-to-hand combat, subalit nagawang makalusot ni Yuji at hindi niya pinatagal at nagland agad siya ng isang Black Flash. Hindi nag-aaksaya ng panahon si Yuji matapos niyang makakita ng pangalawang opening ay nakapag-land siya ng isa pang Black Flash ulit. Nakarating ang paglalaban nila sa mga pillars sa lower floor at doon na naipakita ni Yuji ang paggamit niya ang slashing or cutting techniques or ang mas kilala natin sa Malevolent Shrine. Habang pinuputol ang isa sa mga pillars at itinatapon nito sa mukha nitong si Ryomen Sukuna. Subalit nagawa yung pigilan ni Sukuna sa pamamagitan naman ng kanyang slashing techniques din na sinalubong naman ni Yuji head on na para bang hindi siya natatakot na tamaan nito at hinahawakan pa ang paa nitong si Ryomen Sukuna habang ginagamit ang slashing techniques mismo sa King of Curses. Hindi naman nagpabaya itong si Sukuna at nag-retaliate sa pamamagitan ng pagsasend ng mga slashes na sinalubong na naman itong si Yuji habang naglaland na naman ng isa pang Black Flash. Hindi kayo nagkakamali, ito na ang ika-4 na Black Flash nitong si Yuji at natapatan niya na ang record maging ang ginawang consecutive na Black Flashes nitong si Sukuna sa previous chapters. Na-realize naman itong si Sukuna na although meron nga silang parehong curse technique, there are significant difference dahil maaaring naidulot yon ng difference sa kanilang era at sa difference ng kanilang representation. Tulad na lamang ng output nitong si Yuji na hindi pa kasing lakas ng kanyang original na output but still nakakapag-inflict pa rin ito ng damage sa kanya. Bago magpatuloy ang laban ay nagkaroon ng konting flashback kay Ino, kay Shoko at dito kay Gojo Satoru wherein tinatanong nitong si Ino kung okay lang daw bang gamitin ni Ino ang curse technique nitong si Nanami sa pamamagitan ng kanyang naiwan nga na curse tool na ang Blunt Sword. Na sinagot naman ni Gojo na of course pwede niya yung gawin, especially dahil siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan na tao ni Nanami Kento. Back to the present battle na nangyayari, nagsamon si Ino ng para bang isang Dragon Shikigami na sumunggab agad kay Ryomen Sukuna. Ang dragon na ito ay kahawig at maire-relate natin sa Rainbow Dragon na isinamon nitong si Geto Suguru way back sa Hidden Inventory Arc. Maaring ito ang pinakamalakas na Shikigami na gagamitin sana nitong si Ino way back nang makatapat niya si Toji, subalit hindi siya nagkaroon ng tsansa na i-deploy. Hindi lamang yon, i-utilize pa sana nitong si Ino ang Blunt Sword ni Nanami para mag-launch ng isa pang atake kay Sukuna, subalit napigilan niya yun gamit lamang kanyang paa. Subalit ang purpose pala dito ni Ino ay hindi ang maging main attacker, kung hindi ang mag-serve as a distraction. Habang unti-unting lumilingon si Sukuna sa kanyang likuran ay nakita niya na nagre-ready at nagpe-prepare na itong si Yuji para sa kanyang panibagong Black Flash na successfully na iland na naman niya kay Ryomen Sukuna. Dito na nagsisimulang mabaffled or mapag-isip-isip ni Ryomen Sukuna na napakadaya nitong si Yuji sa sobrang dali ng paggamit nitong si Yuji sa Black Flashes, as if para bang ang mga Black Flash nitong si Yuji ay mga normal na suntok lamang para sa kanya. As retaliation, winasak at ginamit ni Sukuna ang kanyang cleave sa kinatatayuan nilang teren para mawala ng apakan itong si Yuji, at bago pa malamang ito makapagland sa kinatatayuan nilang dalawa ay inatake ito ni Sukuna, subalit nasalo ni Yuji ang ginawa niyang suntok. Habang sinusuntok naman pabalik si Sukuna na nagpatalsik sa kanya sa dingding. Dito na nagsimulang mainis itong si Sukuna habang iniisip na gusto yata ni Yuji na makapag-stand on equal ground sa kanya.
Subalit napaka-unfazed nitong si Yuji. Talagang kahit na anong nangyayari, pinagpapatuloy pa rin niyang pag-launch ng mga atake at nakapag-land na naman siya ng isa pang Black Flash na naman. Subalit nagkaroon ng chance si Sukuna na mahawakan ng kanyang muka habang nagde-deploy ng cleave right directly sa muka ni Yuji. Subalit napaka-locked in nitong si Yuji at hindi niya ininda ang damage and injuries na natamo niya mula sa ginawang cleave nitong si Sukuna. Dito na nagsimulang makaramdam ng takot si Sukuna, subalit wala pa rin siyang magawa habang tinatamaan siya ng isa pang Black Flash na naman. Kaya nagsimula ng magalit itong si Sukuna habang pinagsisisigawan itong si Yuji Itadori. Subalit hindi niya inaasahan may tumamang atake sa kanyang muka na ang blunt sword pala nitong si Nanami na nagsaserve as a final attack mula kay Ino. Habang nagsasabi na this is as far as he goes. Habang inaasa ang final attack kay Yuji Itadori at sinasabing Yuji hit him hard. And for the last panel, tinamaan na ng ika-8 na Black Flash nitong si Yuji, si Ryomen Sukuna. Hindi kayo nagkakamali ng rinig, it is confirmed ito ay ang 8 consecutive Black Flashes na hindi lamang lumampas sa record kung hindi dinoble pa ito. Ending the chapter with an editor's comment na nagsasabing Yuji became equal to the king and surpassed him. Napakatindi na chapter, napaka-solid at kahit na hindi nyo sabihin, alam kong nabusog kayo sa konteksto ng nangyari dito. Na nagpapakita lamang ng dahilan kung bakit nagkaroon ng chapter break dahil napakatindi pala ng niluluto ni Gege Akutami. At ang maganda pa niyan, there will be no chapter break para sa susunod na linggo kaya magpapatuloy ang laban sa gitna ng King of Curses at ng awakened na Yuji Itadori na ito. As for Yuji, napakatindi ng naging power up niya. Hindi lamang niya na-gain ang napaka-OP na curse technique ng King of Curses na ang Malevolent Shrine, meron pa siyang mga soul damaging punches, meron pa siyang blood manipulation, meron din siyang reversed curse technique at hindi malabong at some point ay magkaroon siya ng sarili niyang domain expansion na kapareho or variant ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Maybe who knows at some point ay matutunan din gamitin ni Yuji ang Black Box at marinig natin sa bibig niya ang salitang Fuga. Yuji Itadori will be very OP at sino nga bang mag-aakala na at some point ay magiging katapat niya si Ryomen Sukuna at least sa kanyang nerfed na version na ito. Pero it is not bad considering na itong si Yuji nga ay nagsisimula pa lang naman sa kanyang awakening at hindi pa nurtured ang kanyang abilities sa moment na ito. Kung gusto nyo din ng content na tatalakay sa pwede pang potensyal at maging mag-gain na bagong abilities or ma-adapt na abilities ni Yuji mula kay Sukuna matapos nga niyang makopya ang Malevolent Shrine, ilagay nyo lang sa comment section ang Yuji Fuga. Kung nakarating ka sa huling parating ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents at huwag mo na din kalimutan i-follow at i-like ang ating Facebook page. But then again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.